Nila-cover ko si Secretary nung Nasa Kongreso pa kami. congressman pa siya. 1998. So that's 25 years ago. Pangalawang stint niyo po ito sa DND. Anong pagkakaiba nung una sa ngayon? Malaki ho ang pagkakaiba, Katunying. Sa ngayon, mas maraming mga hamon na nakikita natin at yung mga hindi natin nakikita. Pangalawa, buong mundo ay nagkakagulo, nakaka-apekto hindi lang sa defense, ngunit sa ekonomiya. Dahil merong matinding relasyon, matibay na relasyon ng defense at saka ekonomiya dahil doon tayo kumukuha ng panggastos, panggugol natin sa mga tao at kagamitan natin. So malaki ang pagkakaiba. Meron pang isa dahil tayo ang chairman ng NDRRMC. Ayun pa. Mas unpredictable ang mga weather disturbances ngayon. Hindi mo ma-spelling ngayon. Kaya talagang mas mahirap ang mga hamon. Bago lang natin talakayin yung mga hamon, naalala ko, kung tama po ako, 2 beses kayo inalok ni Presidente Duterte noon eh. Well, hindi nyo tinanggap, obviously. Bakit ho ba at ba't ngayon tinanggap nyo? Noong una kasi, bagong talaga po ako sa pwesto sa private sector na sinigurado ko yung mga investors ko na tatapusin ko yung project at saka yung mga kinakailangan kong gawin. Tapos bagong labas tayo sa politika noon, bumabawi tayo. Ngayon naman, nag-decide ako after the pandemic na tumakbo bilang senador. Hindi tayo pinalad. Dumating naman itong alok ng ating Pangulo at sinabihan ko naman siya na tutulungan ko siya. Dahil unity team nga kailangan na natin umahon Nakaranas tayo ng pandemya na masama. Mas mahigit pa nga sa delubyo yun. Grabe. So, nandito tayo. Pero sa kabila nito, leksyon nito na nakatakda ang lahat. Ang Diyos lang makakaalam kung saan tayo makakapunta. Opo. Kumbaga, hindi nyo naman ito pinili. Hindi nyo naman. pinili. Destiny, kapalaran, providential, sabi nila. Maklaro ko lang, hindi ko naman sa ayaw tanggapin yung alok ni President Duterte. Ngunit sa estado ko sa buhay noon, hindi ko kakayanin. Bakit po? Siyempre, nag-uumpisa na naman tayong maghanap buhay sa private sector. Binibuild up ko yung credentials ko sa corporate world. Bagong appoint ako ng chairman of the board, halal na chairman of the board ng kumpanya. Bagong upo na director, tapos bigla mong iiwanan. Mawala ng tiwala yung private sector sa akin. Actually po, yung panahon na parang nag-hibernate kayo sa politika, marami po nahihinayang dun Ang totoo nun, pagkatapos po nung 2010, sabi nila, 2013, pang senador kayo. 2016, pang senador kayo. So, hindi ba nyo kumbaga yung mga nambubuyo sa'yo nun, hindi mo ba napag-isipang pagbigyan? Palagay ko, marami nga sumama ang loob. Ngunit, part of the job ay bawal kami sa politika. Kasi korporasyon nga. So bawal. Kailangan ko maghanap buhay nun. Natural. Hindi naman tumutubo sa puno yung pera. Nabanggit nyo kanina, yung kumpare nyo na interview ko Oo nga bilib na bilib ako Si RSA po, sa mga hindi nakakaalam, ay kaibigan po nitong si Secretary Guibo. At kung mekaniko siya, sabi ni RSA, mekaniko si RSA ni Boss Danding, si Secretary Guibo ay nabansagan namang paboritong pamangkin ni Boss Danding. Totoo ba yun? Hindi, ang katunayan, ako yung naging personal lawyer niya. Tsaka nung bata ako, syempre ako nalagay sa kabataang barangay sa politika. Nanay ko nasa politika din. So, nagkataon na nagkalapit kami. Tapos siya ang nagkumbinsi nga, imbis na magtrabaho ako sa Amerika, umuwi ako at tumakbo bilang kongresista. Tapos ako yung naging chairman ng kanyang partido, yung NPC. So, at ako ang personal counsel niya, personal lawyer niya. So, nagkatrabaho kaming lahat. So, merong iba na nagsasabi nun. At syempre, hindi ko naman maipagkakaila na nagkahilig kami sa eroplano. Sa pareho. Ngunit, yun lang ang common namin na hilig. Yung kotse, hindi ko hilig At saka yung
kabayo, hindi ko Apo. hilig. Nagkalapit kami dahil siyempre akong personal lawyer niya. Apo. Maraming, alam mo naman ang attorney-client relationship. Opo. Maraming secret. Hindi ko masasabi Opo. dahil attorney-client tayo. Opo, Parang presidente at kabinete. Mm-mm. Kung ano man nangyayari sa presidente at kabinete, that's a privilege. Opo, tama po yan. Pero yung po bang kumalat na balita, bagamat wala naman na po si Boss Nandin, nagkaroon ba kayo ng falling out? Palagay ko nagkatampuhan lang. Hindi ko naman maano. Dahil siyempre, kailangan ko rin gawin ang mga sarili kong diskarte sa buhay. Opo. Meron siyang sigurong binabalak para sa akin, hindi nagtugba. Opo. Ngunit, ito palagay ko ay bumuti ang buhay niya. Bumuti rin naman ang buhay ko. Nandito ako ngayon. No? Opo. At the end of the day, palagay ko, reconciled kami to the fact na palagay ko kung makikita, unang-una, ama ko na namatay na rin at saka nakikita ako ng yung ginagawa ko ngayon ng lolo namin, niya, at ng magulang ko, nanay ko rather, mga tiyuhin at tiyahin ko, palagi ko natutuwa naman sila, wala naman sila ikinahiya sa ginagawa ko ngayon. Magiging proud sila sa inyo pong Sana naman. mga ginagawa. Sana naman. Opo. Inabanggit yung aeroplano. Kailan ba kayo huling nagpalipad na aeroplano? Tagal na yan. Tagal na. Nung birthday ko last year, pero ano yun tour. Opo. Sky tour yun Pero yung talagang lipad, matagal nang wala. Opo. Mahina na rin ang mata natin. Ganun po ba? Kayo po yung lisensyadong piloto? Hindi na. Hindi na po. Sinuko ko na. Ganun po. Kasi tuwing mapapanood ko kahit replay lang, yung pelikula ni Harrison Ford na Air Force One, kayo naalala ko Alam mo ba nangyari kay Harrison Ford? Opo. Nagkamali ng landing, naglanding sa taxiway. Marami na siyang insidente, kaya time to go. Dahil medyo may edad na yata. Opo. Pero yung Air Force One, nung sinabi niyang get off my plane, kayo naisip ko noon dahil during that time, interview namin kayo nung kayo ay tumatakbong Pangulo. Sabi ko, parang wala pa tayo nagiging presidente na nagpapalipad ng aeroplano Akala ko magiging presidente kayo noong 2010. Kung alam ko yun ang katangian na ikalilipad ko sa presidente, hindi ko na ulitin. Hindi umubre. Hindi umubre. Hindi po umubre. Di ba? Ikaw na lang mag-suggest sa akin na bakery na lang kaya, yung Katunging's Coffee Shop. Tama po. Yeah. Sarap ng kape doon. Buy one, take one. Gamitin niyo lang po yung pangalan ni Secretary, buy one, take one kayo. Sa kape lang, ha? Sa kape lang. Sa kape lang, opo. Kayo po ang pinakabata na naging Defense Secretary para sa Pareho Saysay. kami, 43 years old po kayo. Babalikan ko na po yung sinabi niyo mga challenges. Ano po pinakamahirap ngayon doon sa mga binanggit niyong challenges? Sa akin talaga ang challenge ng bawat Defense Secretary sa buong mundo ay resources, kakayahan. Opo. Talagang away yan ng ekonomiya at saka defense. Opo. Ang alam ko lang, ang Pilipinas ay ang may pinakamababang defense to GDP spending ratio. Actually, for last year, 0.98 lang tayo percent. No? So, mababa. Ano ba ideal po? Ang mga 2 hanggang 3%. Oo. Ngunit, alam na naman natin, hindi natin kakayanin. Kaya nga, nakikipag-alyansa tayo sa maraming bansa na kaisip natin at ayon sa ating strategiya, ang strategiya nila. Hindi naman kabiliktaran na susasakay tayo sa strategy ng iba. Hindi rin naman pwede yun. Kailangan strategy natin. At kung ang masusunod at kung ayon sila, doon pwede tayo magtulungan. South China Sea or West Philippine Sea, ang pinakamalaking pinoproblema natin ngayon ay napaka-aggressive nitong China. Ang China ba ngayon, ano ba ang trato natin? Kaibigan o kaaway? Doon sa usaping West Philippine Sea at saka South China Sea ay katunggali sa claims. Yan ay hindi mababago yan kasi clinic-claim nila yung buo. No? Pero syempre, kung madadaan ito sa prinsipyadong usapan na open, transparent, at hindi bulong-bulong, mabuti. Pero ganun pa man, ang nakikita natin, kasi
bagamat kunwari nagmamabait, sa ilalim naman iba ang ginagawa. Opo. Patuloy ang kanilang pagkukupkop ng South China Sea, no? Opo. Kasi gusto nilang kontrolahin yung buong South China Sea. Opo. So, sana naman kung sila ay prinsipyado, kung sila ay sensitibo sa opinyon ng mundo, didinggin nila tayo at hindi tayo nila iipitin sa ibang mga bagay. At kung ano ang nasa UNCLOS, international law at mga claims natin, pagbigyan na tayo. Yun ang pinakamalaking pagpatibay na sincero sila. Ngayon po ba, sa ginagawa nila at sa sinasabi po nila, nakaharap man tayo o hindi, ang China po ba ay katiwa-tiwala? Sa tingin ko, sa mga ginagawa nila, hindi. Kaya kailangan nga, paulit-ulit kong sinasabi, patunayan ninyo sa ating mga kababayan na mapapagkatiwalaan kayo. Tulad na sinasabi nila, latest na sinabi nila, nangangalawang daw yung Sierra Madre, nakakapulot daw ng karagatan. Eh yung pag-swarm lang nila ng karagatan, nakakadumi na yun eh. Nakakasira sila ng bahura, drama lang daw yun. Ano idra-drama natin sa pagkakasira ng bahura? Ayaw nga natin masira yung bahura. Pangatlo, sila ang napatunayan ng arbitral tribunal na naninira ng marine environment sa paggagawa ng artificial islands. Kaya nga, parang dalawang dila yung salita eh. Kung siya naninira, siya namimintang eh. Kaya katawa-tawa yung statement. Ngayon, ganitong mga statement na to, lalo silang lalayo sa taong bayan. Lalo silang lalayo sa mundo. Yung pong ginamit yung termino na hypocritical sila. Kung sa wala kasi ako mahanap katunying na mas malumanay na salita. Actually, malumanay pa nga yung sinabi niyo na yun. Pero sa tingin po ng iba, yung pong termino na binitawan nyo na yun ay matigas na pananalita na. Hindi ba ninyo naiisip na parang tayo ay naghahamon ng basag ulo doon? Hindi kasi ang pinaglalaban natin, hindi teritoryo nila, teritoryo natin eh. Hindi naman tayo nakikipaglaban sa kanila eh. Ang pinaglalaban natin, ang pagkukupkup nila ng teritoryo natin. At sino naman ang nagko-contain sa kanila? Sinasabi nila, tayo daw ay tuta ng Amerikano at ng ibang mga bansa para i-contain sila. Unang-una, babansagan tayong tuta ng Amerikano. Sino nakakasakit doon? Pangalawa, ano ang nagko-contain sa bansa? Yan ang international law at UNCLOS. Tayo, pinapatupad lang natin eh. Tayo, kailangan natin makontrol itong 200 nautical mile exclusive economic zone dahil yan ang kinabukasan ng ating mga anak at apo. Dahil, simple, tayo kapuluan. Hindi tayo malawakan teritoryo. Kailangan natin ng bawat resource na magagamit natin upang makasurvive tayo in the future. Yun lang naman eh. Kasi kung hindi natin napaglaban to, wala na. Kukupkupin na lang lahat ng teritoryo natin. At napatunayan na kahit nung huling 2 taon ni Presidente Duterte, hindi nadadaan sa mabuting usapan eh. Kaya hindi ba pinayagan rin ni Pangulong Duterte tumuloy yung mga balikatan exercises. At ang iba pa kasi nakikita na nga niya, iba nangyayari. Pinagsasantabuyan yung mga mangingisda natin. Patuloy sila na nagre-reclaim kung saan-saan. So, ito po bang strategy na to, sa tingin ninyo ay will it work sa China sa takbo po ng pangyayari? Mukhang kaya niya na you and me against the world eh. Siguro, magiging unsustainable din sa kanya in the future. Kasi at the end of the day, gusto rin nila ng peaceful trade sa buong mundo. No? Ang problema, ang politika nila sa loob ng China, hindi natin ma-spelling kung anong nangyayari. Tayo naman dito, wag natin tutukan lamang ang West Philippine Sea.
kailangan pati ang kabaliktaran, lahat ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone, kailangan paghandaan na natin protektahin yan. Dahil balang araw sisikip ang karagatan. Dahil siyempre dumadami ang tao, dumadami ang pangangailangan sa resources, sisikip ang karagatan. So kailangan protektahan natin hindi lang ang West Philippine Sea, ngunit ang Philippine Rice at iba't iba pang mga lugar. Kaya sa aming bagong mga strategiya na lalabas, magbabase talaga tayo sa mga baselines natin. Dahil tayo ay archipelagic country, no? Pag nawala yung baselines mo, butas na yun eh. Yun ang pinaglalaban natin, ang integridad natin bilang kapuluan. Kung hindi, lahat ng isla na yan, pwedeng daan-daanan na lang yung dagat na nagdi-divide between between islands kasi hindi na internal waters to, international waters na. Kaya ba natin yun? Kakayanin natin kung uumpisahan natin ngayon. With the resources na meron tayo. Kaya tayo nag-aalyansa, Katunying. Hindi lang naman tayo, pati China nag-aalyansa yan. Nakikipag-alyansa din ng China, strategic. Sila ay sinisikap nila na buwagin ang pagkakaisa ng ASEAN. Iniisa-isa nila ang mga bansa na huwag makialam sa dispute natin sa kanila. Hindi naman umuobra sa ngayon. No? Yung kanilang divide and conquer, hindi pa effective, hindi pa Hindi, lalo na nung nangyari yung water cannoning, hindi nila inaasahan siguro na ang daming bansa sa buong mundo na sumama sa atin. So yan ay pagpapatibay na kinikilala ng mundo na tayo ay may lehitimong grievance. At pag hindi natin pinalo up ito, kinalimutan natin to, ay mawawala ang ating legitimacy sa ating claim, no? Sa tingin niyo po ba ang China ay handang umabot dun sa puntong manggigera sa Pilipinas? Tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman nila kailangan girahin tayo. Kup-kup lang sila ng kup-kup. Kaya ang ginagawa nila, ang pinakamabisang paraan, paghiwa-hiwalayin ng taong bayan. Sa mga naratibo nila na itinatanim nila dito ng paglilinlang sa ating mga kababayan. So, imbis na girahin nila tayo, pag-away-awayin lang naman tayo. Nagtatagumpay ba sila doon? Meron ba kayong nakikita ng mga tao, mga Pilipino na kumakampi sa kanila, at least yung mga malalaking Of course, meron tayong nakikita. Kasi iyan ay function ng ating pagkabuhay. Yan din ay function ng ating demokrasya. Kaya natitake advantage nga nila ang ating democratic space para ipahayagan ang posisyon nila na kontra sa ating interest, no? Pero that's democracy, we have to live with it. Sana naman pwede rin tayo maghayag dun sa China na kontra China na posisyon. Ayoko lang baka ikaw matapang-tapang ka na gawin yun. Kasi po kaya magandang mapag-usapan yun. Mabuti binanggit nyo na nandito tayo sa demokrasya. Meron kasing binitawan itong, bagamat matagal na, yung pong tagapagsalita natin ng Coast Guard sa West Philippine Sea, na yun daw pong pumapanig sa naratibo ng China ay mga traidor o nakakagawa ng krimen na treason. Sumasang-ayon po ba kayo sa ganung pahayag? Ako, ito yung paliwanag na ginawa ko dyan, no? Kay Commodore Tariela. No? Yan ay tinanong siya right after na muntik nang may madisgrasya na niwo-water cannon ang mga Coast Guard vessels at halos banggain ng China. So, naintindihan ko kung saan galing yung kanyang emosyon sa statement na yun. Dahil sila ang tinatamaan Sila nasa frontline. Sa akin naman, meron talaga na tutol sa policy natin na makapilipino. Meron. Admitihin ko, meron. Pero marami din naman dyan na they are really unwittingly or wittingly nagagamit ng China. Can we live without China? Hindi. Hindi, kasi wala namang bansa na mabubuhay na walang China. Dahil napakalaking merkado. Ngunit,
eto naman ay, can we live also without our national integrity, territorial integrity as a country? Can we live without our resources for the future? Kung pinapayagan tayo ng saligang batas na makipag-ugnayan sa ibang bansa sa 50-50 terms, sana okay. Kaso sabi ng Supreme Court sa atin, joint survey nga, bawal eh. Bawal, opo. So, pinapatupad lang natin ang batas dito. Opo. And ganun pa man, hindi nire-respeto ng China ang ating batas. Ang question na yan, napakahirap talaga sagutin. Hindi, dahil kailangan natin ang merkado nila. Pero, kung at what cost? Opo. Anong halaga? Meron kasing mga, galing pa kay Senate President Nick Zubiri, siguro sa out of emotion na rin, sabi niya, i-boycott natin yung mga produkto ng China. Kaya ba natin yun? Kung lehitimong produkto, actually, yung products ng China, marami naman nakakatulong. Pero marami rin hindi. Katulad ng mga sigarilyo na pumapasok dito na hindi naman kanais-nais. Ang importante, wag nila, nangangailangan ng China ngayon ng pagkain. Wag naman nila i-boycott ang pinagpapawisan ng mga magsasaka natin. Pangalawa, ang hinaharang nila, ang nawawalan na kabuhayan, mangingisda natin. Kaya nga, inutusan ng ating Pangulo, putulin yung barrier. After that, ang daming huli sa loob ng Baho de Masinloc ng ating mangingisda. Ayun po report sa atin. Yan ang bunga. Kasi traditional fishing ground yan. Ng pareho. Pero within our 200 nautical mile exclusive economic zone, harangin mo, kabuhayan ng tao yan. Maaakit ba naman ang mga tao natin sa kanila kung gano'n? Katulad nun, ang Pangulo na mismo pala ang nag-utos nun na putulin yung wala naman kaming ginagawa na hindi utos, na hindi alam or utos na ating Pangulo. Ito kung lang, nag-uusap kasi kami kanina sino ba ang nagdesisyon na kutsilyo gamitin? Hindi ba mabuti gunting na lang ginamit? Hindi ko alam ang operation, pero alam ko ipinagpatupad dito ng mga mangingisda kasama ang Coast Guard. Kasi ang daming fishing vessels na sinama Tapos ayun na, pinutol. Tapos pati I think in a few days magpapakita ang Coast Guard ng mga na-recover nila, pati yung angkla. Yun po ba ay property yun ng China? Property yun. Yun po Hindi, ba yan ay property ng China nung una, pero yan ay hazard to maritime safety. Kaya tinanggal yan. So kinumpis ka natin, ganun ang dating? Dahil within our EEZ, hazard to marine safety, maritime safety. Hazard yun, hindi pwedeng yun. Kumbaga parang nagpapalaot ka, may stretch na delikado na talagang tatanggalin yan. Kung maglagay uli ang China ng kaparehong kasangkapan ng floating barrier, the same instruction. Hindi, kailangan pag-aralan din naman natin kung ano-ano. Kasi, siyempre, baka may ibang sitwasyon. Hindi ko masasagot sa ngayon. Ang masasabi ko lang, inatasan ng Pangulo ang otoridad na tanggalin, tinanggal nila. Masyadong pala ang trabaho. Tapos, ang mga mangingisda nakapasok doon sa loob ng reef, ang daming huli. Yun ang matagal nang iniiyak ng mangingisda natin. Hindi sila makapasok doon sa traditional fishing ground. Oo nga Mga ilang punto na lang po tungkol dun sa China. Ang Recto Bank, sabi nila, grabe ang oil deposit dyan. Kayang-kaya daw tayong tustusan sa mahabang panahon. Ano pong nakikita nyong pwedeng gawin ng pamahalaan in the long term para po pakinabangan po natin yan? Yan ay pinag-uusapan ngayon ng Interagency Councils kasi talagang part of the exclusive economic zone yan at kailangan talagang i-exploit yan. Ngayon, yung pamamaraan, hindi ko pwedeng sabihin at hindi ko pwedeng ihayag. Pero tinanong ako ng confirmation ko ni Senator Villar ata, do we need or will we
explore recto bank? Nasagot ko, we should. Opo. Kinakailangan, dahil karapatan natin yun. Opo. Kung papaano, Hindi natin masasabi rin ngayon. yung joint exploration is out of the question. Under Philippine law siguro pwede, kung 60-40, depende. Opo. Basta ayon sa batas ng Pilipinas. Opo. Under a Financial and Technical Assistance Agreement. Kasi pwede naman under an FTA. Kaso kung strategic, kailangan yung security considerations, pag-aaralan din natin. Kung talagang ito ay bona fide na para sa Pilipino na kontratista lang sila, or ito ba ay paraan para makapasok lamang sila. Lahat naman ng bansa na nagpropose sa atin ng strategic investment, sinasailalim sa security vetting, lalo na ngayon. Yung pong, ewan ko kung narinig nyo na to, na ultimo yung mga malalaking kumpanyang Chinese na meron na pong investment dito. For example, ang nasa NGCP ay medyo pinag-iinitan na rin ng ilang mambabatas natin na baka daw po remotely magamit yon laban po sa atin in terms of security. Kayo po ba, ano ang take niyo po doon? Sa akin, ang pinaka-delikado sa usapin ng kahit anong bansa na pumapasok dito ay yung hindi natin nakikita. Yung litaw, legal yun eh. Opo. So, kaya naman siguro ng DOE at ng ibang mga agencies na magkaroon ng default mechanism para kontrolahin ito. Opo. Ang illegal na aktibidad sa ekonomiya, yan ang mas matindi. At dapat natin matumbok at mahinto. Wari nyo. Marami naman bona fide investments at joint ventures sila. Kaso ang sa akin, isang palatandaan, kung ang trabahador niyan at manager ay Pilipino, okay, kasi nagbibigay ng hanap buhay. Kaso kung iba na, Chinese din na magtatrabaho, pati kusinero, Chinese. Ibang usapan yun. Sa bagay, napansin ko, ang dami ng Chinese dito, lalo yung Pogo, ano? Oo. I mean, kung meron naman legitimate na Pogo din talaga, yung mga una, na nag-i-employ ng Pilipino. Opo. Pero kung ginagamit lang ang Pilipinas na basihan para sa illegal na mga aktibidad, hindi naman pwede. Dito po ba sa DND ay may nagti-TikTok pa? Hindi ko alam, no? Kasi ang policy namin na gagawin sa bagong mga issued namin devices, walang free social messaging app at walang app. Opo. Kasi lahat ng app pwedeng ma-infeksyon. So, walang free social messaging app, walang free social apps na ilalagay. So, ang TikTok, I cannot judge eh. Si Secretary Ivan siguro mas alam niya. Opo. Kung merong perwisyo yon or what not, no? Ang perwisyo nun minsan sa mata. Nakikita ko yung mga sumasayaw doon. Hindi maganda tignan. Nakakaduli. Yun yung perwisyo doon. Pagka nakita ka ng misis mo na yun lang pinapanood, perwisyo, makukutosan ka eh. Hindi, yun yung pinakamalaking sa akin perwisyo. At saka danger ng TikTok. Masisira mata mo. Pero yung pong, ang ibig sabihin yung government issued device, cellphone man yan o laptop o kaya bawal yung at least yung mga bago ganun. Yung mga bago na i-issue namin, gagawa na kami ng sarili naming instant messenger na para ma-secure namin. At kinakailangan namin gawin yan para pumasa kami sa pagsisiyasat ng ibang mga bansa sa security protocols namin para makatanggap tayo ng mas marami pang equipment assistance sa kanila. Opo. Secretary, hindi ba kayo naiinggit sa OVP na kalahating bilyon yung Confidential and Intelligence Fund? Ang DND daw 434 million lang ang nire-request ninyo for next year's budget? Hindi naman, kasi 1 milyon ang empleyado nila eh. Mas importante sa akin, dagdagan yung empleyado ko sa DND proper. 300 lang ang empleyado dito eh. Opo. Sa DND proper. So, mas importante, madagdag yon.
Ngayon, sinabi ko na naman nung araw na 1 million ang teachers natin, at ang kailangan i-secure yung facilities ng DEX o BP at iba't iba pang mga agencies. Opo. At ito ang pinaka-importante, nililitaw yan ngayon hinihingi. Opo. Subject to scrutiny nga ng Kongreso. Opo. Kung itago lang yan, hindi na lang ilitaw kung saan kukunin. Mas Masaklap yun. Opo. Kumaharap nga si BP at nakikipag-debate nga. It's open to debate. Nandyan, litaw. Opo. So, mabuti na hindi tinatago nga And alam naman yung political cost ng paglilitaw niyan. Nilitaw nga, ang choice nga, ilitaw ng gobyerno para maliwanag. Para kasing ang general perception ng publiko, mas kailangan ng defense establishment ang intelligence fund. Well, wala naman hindi kailangan. Opo. Pero mabuti na rin yun kasi minsan humihingi din ng support sa amin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Opo. Galing sa budget namin, wala silang pang-reimburse. Opo. So, mas mabuti na ito, pwede kaming i-reimburse sa mga operations nila. Kasi, for example, pagka may bomb threat dun or may intelligence info na may bomb scare sa isang eskwelahan, ang laking operation yan, hindi biro yan. Pati aso lang So normally, gastos nyo lang yon. Ngayon, pwede nyo singilin yung DepEd. At least mas naiintindihan natin yan. Ano pa yung mga dati yung ginagawa na dati kayo lang ang pumapasan? Hindi, yun lang sa amin. Yun ang example. Pero sa sarili nila, kasi OBP yun, meron naman pangangailangan yung Office of the Vice President na siyempre marami rin lumalapit dyan, marami dumudulog dyan ng mga humingi ng tulong na kailangan, o sumbong na kailangan talaga siya sa atin. Pangalawa, pati naman sa DEX, alam naman natin, it's the biggest. 20% ng budget na pupunta sa DEX. Nakakarinig ka nga ng minsan mga scam or whatnot dyan. So, mabuti nang gamitin ito para dyan. Secretary, kayo po ay ilang taong naging babatas, ilang taon na rin kayo nasa executive department. Saan ba kayo mas komportable o nag-i-enjoy sa tingin nyo? Saan kayo mas pinakikinabangan ng publiko sa dalawang sangay na ito? Sa ngayon, hindi natin masabi Opo. Hindi ko na pinaplano Opo. Kasi kung saan ko mahanap yung sarili ko, I just try to do the best. Yun nga lang, pag tumatanda na tayo, sumusungit tayo. Ganun ba? Napansin Tanong ba mo sa yan? kanila. Totoo ba yun? Nung bagong dating ba kayo dito, 10 years, 15 years ago? Oo, wala. Ay, nako, hindi tayo gaano masungit. Oo. Palagay ko, tumatanda na rin ako At sumusungit ka na rin. Sumusungit na rin ako Si RSA lang hindi sumusungit Opo. Tsaka hindi tumatanda, napansin mo? Totoo po. Di ba? Opo Saka napakasipag pala niya Tsaka ano kaya, sikreto, trabaho lang kaya? Ayaw lang sabihin siguro. Yung iba pang sikreto. Pare. Ano po ang aasahan po namin kay Secretary Guibo para sa bayan, para sa Pilipinas? Ang aasahan po natin ay ang thrust natin, makabagong departamento, bagong strategiya ng ating armed forces. Yun nga, imbis na nagbabantay tayo, nalulusubin tayo, kailangan makontrol natin as much as possible ang 200 nautical mile exclusive economic zone at ibang pag-aari ng ating bansa sa kapakanan ng ating mga susunod sa atin at saka sa mangingisda para sa integridad ng ating bansa. Walang malakas na ekonomiya kung hindi malakas ang armed force. Tingnan nyo, Singapore, napakaliit niya pero lakas niya, kaya malakas ang ekonomiya. Pati yung pag-order natin ng mga equipment. Kung umorder tayo ng equipment, let's say fighter, kung 12 lang yan, baliwala yan. Opo. Yung ibang mga bansa, kung umorder 70, 80. Opo. Pag-ipon na lang tayo, umorder na lang tayo o ng isang salyahan. Ganun ba? Yung makabagong mga proseso, pag-iisip, para maging sustainable yung ginagawa natin. Pangalawa, hindi natin kakalimutan
ang welfare at moral ng sundalo at ng retirado. Bakit kamo ang retirado? Ang retirado hindi nagre-retire yan. Opo. Kasi puwersa lagi yan na gumigiya sa ating mga kasundaluhan. Yes. No? At karamihan nito ay anak. Ngayon, ang sundalo, hindi magsasalita, maglalabas ng hinaing yan eh. Kasi siyempre, meron silang mga regulasyon na pinagbabawal to. Except through channels. Opo. Kaya, ang mga retired at veteran, sila ang parang ang speaker. Opo. At ang Secretary of Defense. Kaya ako trabaho ko maging boses nila. No? Pangatlo, ang sa NDRRMC naman, pag-iigtingin natin ang koordinasyon ng bawat ahensya ng gobyerno. Kasi nung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho ito. Kasi nga, bawal mag face-to-face. We had to make do. Ngayon, yung koordinasyon, importante ito para hindi magkadoblehan at isang galaw patungo sa isang direksyon. Yung sa akin, ibubuhos ko ang pag-transform ng ating organisasyon, ang ating armed force, yung pension system nga, papasalamat ako sa Kongreso na nakinig sila. Pero ang hinaharap natin ay ibang klaseng mga hamon. Kailangan nakahanda tayo dito. Hindi lang China eh. Yung pagpapatibay ng ating depensa ay hindi lang China eh. Malay mo, in 25, 30 years time, may isang yumaman na bansa na kapitbahay natin. Gusto rin tayong ganituin. Total, ang pagpapatibay ng depensa, kahit sinong kalaban mo eh. Hindi naman namimili yan eh. Pero sa ngayon po ba, pwede na ba ninyong sabihin na ang ating armed forces kaya na tayong ipagtanggol ang ating sarili, ang ating bayan? Kasama ng ating mga alyansa, kaya nating ipagtanggol sa iba't ibang klaseng paraan. No? Kaya ang ating goal nga ay credible deterrence. Para wag na lang subukan. Kaya nga pinapagtibay natin ang ating mga alyansa, interoperability natin, at binibuild up natin yung capabilities natin. No? Na subukan man nila, masasaktan sila. Kaya it's not worth it. Ganun na lang. Di ba? Gusto ko yun, ha? Subukan nyo lang, masasaktan kayo. Oo. So it's not worth it. Mag-usap na lang tayo. Di ba? Ganun na lang. Hindi yung parang eleksyon sa bayan na alam natin. Sa San Antonio. Tayo mag-usap. Tama po. Secretary, salamat po sa inyo. Hindi, idol. Napakalaking biyaya po sa amin ito na nag-ausap tayo. Bibigay ako ng salamat, katuning, at nabigyan ng pagkakataon may paliwanag ang ating panig sa mga kababayan natin. At meron pang isa. Ang internal security natin ay lagi natin binabantayan. Dahil pwede pang umusbong ito. Lalong-lalo na kung may katunggali ka na dayuhan, madaling susian ang internal subversion. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga separatist sa Mindanao. Yun, medyo humuhupa na. Humuhupa na. Ngunit, siyempre, may katagalan na hihilom ang mga hidwaan dyan eh. Minsan kasi, hindi naman dahil sa ideolohiya. Ngunit, dahil sa kagustuhan o dahil sa away pamilya, away lupa, ayan na, nagkakaroon. Kaya kailangan talaga. Yung communist insurgents natin, kumusta na po? Meron pa rin sila. Kaso, wala namang ideolohiya na pinaglalaban eh. Napatunayan na natin eh. Salot na lang ang nangyayari dahil counter-development eh. Kaya development ang pinagpapatibay natin. At sabay na tuloy-tuloy din ang focused operations ng armed forces. Lalo na Army. Sir, salamat po. Thank you. Thank you po.